Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ikatlong linggo ng Adbyento, linggo ng paanyaya upang magalak hindi dahil tapos na ang paghihintay, kundi dahil tiyang pagdating ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nagpapakita na ang tunay na pagkilala kay Jesus ay nakikita sa mga gawa at pagbabago ng buhay, hindi lamang sa mga salita o tanong ng tao. Paalala ito na ang kaharian ng Diyos ay dumarating kapag pinapairal ang habag, katarungan, at mabuting salita sa mga dukha. Huwag magduda o masiraan ng loob sa gitna ng pagsubok, sapagkat pinagpala ang hindi natisisod o nawawala ng tiwala kay Jesus. Tulad ni Juan Bautista, maging lingkod tayo na naghahanda ng daan sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay at matapang na pagpapahayag ng katotohanan. Sa huli, ang pagiging dakila sa harap ng Diyos ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa kababaang loob at katapatan sa misyon na ibinigay niya sa atin. Sa bawat panalangin atin pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Teddy Rianzares, Widma Manik, Rodolfo Candelaria, Vince Laurina Lano, Aldrin Ricania, Marivic Gabonilas, John Ray Puelas, J.P. Pastrana, German Candelaria at E.J. Frias. Tatayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay namabatid mo at walang lihim na nalilimit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan, sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Inaanyahan po ang lahat na magsiluhod at sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at ganoon din po sa ating kapwa. Kami nangumbisal sa iyo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian.
Kaya sinasamo namin sa iyo, O Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos ng pag-asa at aming makapangyarihang tagapanguna, sa gitna ng aming mga kahinaan at pagiging makasalanan, ay makita nawa namin ng Panginoong Jesucristo na handang tumulong sa amin upang sa pamamagitan niya kami magkaroon ng kalakasan at katatagan laban sa anumang kasamaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Kami pinagpapasalamat sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ng pagkakataong ito upang kami magatipon dito sa iyong bahay panalanginan upang isagawa itong pangatlong linggo ng Advento na puno ng kagalakan. Ginawa o Diyos, tulungan mo ang bawat isa sa amin at patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang aming mga panalangin na inialay namin sa iyo. Ganoon din po sa aming kasabay na aming pagpasalamat, ang aming mga kapatid ay nagpapasalamat din po para sa buhay na patuloy na ipinagkatiwala mo sa kanila sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Tede Rianzares, Rodolfo Candelaria, John Allen Recania, Aldrin Recania, John Ray Berlas, Maripit Gabonelas, J.P. Pastrana, German Candelaria, A.J. Reyes, at meron din po sa aming kapatid na si Rhea Merey, na nawayo o Diyos, patuloy po silang pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanilang buhay. At ang lahat ng Kristo magitan na Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin. O Diyos na puno na awa, patuloy kaming tumutulog sa iyong harapan upang ipanalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman.
Tulungan mo nawa sila, palakasin mo sila, at ipagkaloob sa kanila ang katatagan ng kanilang kalooban, ang matibay na pananampalataya sa iyo. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na may mga karamdaman na sina Mylene Villavicencio, Rodi Saludes, at ganoon din po kay Father Edwin Luto. At ang lahat ng ito ay sa magitan na Yesu Cristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ang pangako ng paparating na kaharian ay larawan ng ganap na pagbabagong hatid ng Diyos mula sa tuyong ilang tungo sa lupaing buhay, masagana at puno ng pag-asa. Ipinapakita nito na ang Diyos ay dumarating hindi lamang upang magligtas, kundi upang pagalingin, patatagin at ibalik ang kagalakan ng kanyang bayan. Sa huli, paalala ito na ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng kapayapaan at walang hanggang kagalakan na hindi kayang sirain ng anumang takot o pagdurusa. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 35, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 10. Ang ulilang lupay malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa at ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang karingingan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kahaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga di, katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi, mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng damo at talahi. Magkakaroon ng isang maluwag na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makakaraan. Walang iyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masigla umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ito po ang salita ng Panginoon.
hindi lamang paniniwala, kundi matyagang pamumuhay habang naghihintay sa katuparan ng pangako ng Panginoon. Tulad ng magsasakang nagtitiwala sa tamang panahon ng ulan, tinatawagan tayong patatagin ang puso at umiwas sa pag-aalitan upang manatiling handa sa kaniyang pagbabalik. Sa halimbawa ng mga propeta, natututunan natin na ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa pagbabata, katapatan at tahimik na pag-asa sa Diyos. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 13, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 14. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsisimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ng lahat ng gawaing masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag bubuhin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasayaw. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at ingitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 11, nagsisimula sa talata 2 hanggang talata 11. Maluwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan sa kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, at muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-alilangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumalabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauunas sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Pagpuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Natawagan po ang magsindi ng pangatlong kandila, kulay rosa. Maraming salamat po. Sinabi ni Jesus, "Mapalad ang mga taong hindi nag-alinlangan sa akin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen." Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adbyento. At tayo ngayon, sa pagsisindi natin itong pangatlong kandila na kulay rosas, ay ito'y sumisimbolo ng kagalakan. Magsaya na sa ating paghihintay ay kinakailangan na tayo ay magsaya. Magsaya sa mga bagay na kung saan ay pagsikapan natin na may sasabuhay natin ang kaloob ng ating Panginoon. At sa linggo ito, since ang ating tema ay ang kagalakan, ay may hindi man tawag ito'y pagkatugma o hindi ito salungat doon sa ating banal na Ebanghelyo. Bakit? Dahil may isang tao na binabanggit sa ating banal na Ebanghelyo na nasa kulungan, si Juan Bautista. Pag ikaw ay nasa kulungan, ay ibig sabihin ay rendido ka, problemado, hindi mo alam ang iyong ang gagawin. Pero ay hindi nawawalan ng pag-asa si Juan. Kaya nung marinig niya yung ginagawa ni Jesus sa labas, ay nagsugo si Juan Bautista ng kanyang mga tagasunod.
At ipinagtatanong niya doon kay Jesus, na ikaw na ba ang hinihintay namin? Yun ang katanungan. O maghintay pa kami ng iba? Ano yung nagiging sagot ni Jesus? Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Na nakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga pitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ito yung mensahe ni Jesus doon kay Juan Bautista na pakisabi kung ano yung ginagawa. Ibig sabihin, ang mensahe ito na ipinapabatid ni Jesus doon kay Juan Bautista ay nagbigay ng kagalakan ni Juan. Kaya sa kabila ng kanyang pagkalito, sa kabila ng kanyang pagiging problemado sa buhay dahil nasa kulungan, ay nagkakaroon siya ng pag-asa, kagalakan, dahil meron pala isang Kristo Jesus na kung saan ay nagpapatuloy sa kanyang gawain, ang ipahayag. Pero lagi natin pakatandaan na si Juan Bautista ang siyang nauuna kay Jesus upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Diba, kung ating balikan yung ating Ebanghelyo ng nakaraang linggo ay yun nga ang sigaw ni Juan Bautista sa ilang, ituwitin niyo ang daraanan ng Panginoon. Kaya sa atin dito ngayon, sa pagtitipon natin ngayon, ay kinakailangan tayong magsaya. Magsaya tayo dahil malapit na ang paghahari at ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili. Hindi tayo daw dito'y magiging abala sa mga bagay na kung saan ay nagkakaroon tayo ng problema. Dahil ang problema ay ito yung nagbibigay sa atin ng pagkalito, pagkapagod, at ang higit sa lahat ang pagkakalungkot. Mga kapatid, naway ang mensahe ng ating banal na Ebanghelyo sa umagang ito ay patuloy nating maisa sa buhay. Kasabay ng pagsindi nitong pangatlong kandila, naway sa paghahanda natin ay huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod na kung saan ay muling babalik ang madatnan tayo ng ating Panginoon na laging handa. Mga kapatid, ang kagalakan ay nagmumula sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. Lagi natin pagkatandaan yun. Laging gumagalaw ang Diyos kahit ang akala natin ay parang wala yung presensya ng ating Panginoon. Lagi nasa sa atin ang Panginoon. Kung ating titingnan yung katanungan ng mga alagad ni Juan Bautista, hindi sila sinagot ni Jesus. Hindi sila sinasagot kaagad. Kundi nagsabi si Jesus sa kanyang mga alagad na sabihin mo kay Juan, sabihin ninyo kay Juan na ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga may sakit ay gumagaling, ang mahihirap ay pinangaral ng mabuting balita. Sa pagkakataon na ito, huwag tayong mangamba. Kahit nasa dilim tayo ngayon, lagi natin pakatandaan, sa bawat punos ay merong liwanag. Pagtingnan natin, pag may bagyo, pagkatapos ng bagyo ay linisin. Linisin. Hindi naman. Walisin. Diba? Pagkatapos ng bagyo ay may liwanag na darating. Pagkatapos ng gabi, may panibagong umagang darating sa buhay nating mga tao. Lagi natin pakatandaan ngayon. Kaya dapat, kung tayo ngayon ay nasa pagkalito, hayaan natin sa ating mga sarili na si Kristo ang siyang magbigay liwanag sa buhay natin, dahil ang kagalakan sa buhay ng tao ay hindi yung dahil sa
wala tayong problema. Kundi ang kaligayahan ng tao dahil sa presensya ng Diyos. Diba? Tao tayo, sabihin natin walang problema, masaya tayo, hindi. Kundi masaya tayo dahil sa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo sabihin na marami tayong pera, marami tayong nangyariya na lahat sa atin. Wala na tayo, hindi na tayo, masaya na tayo, hindi. Masaya tayo dahil sa presensya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kinakailangan magsaya tayo, maggalak, dahil ang galak ay bunga ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kinakailangan tayong magsaya, dahil ang saya, ang katuwaan, ang galak ay bunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Di ba sinasabi ng ating Panginoon sa ating banal na Ebanghelyo sa umagang ito na mapalad ang tao hindi nag-alinlangan sa akin. Di ba? Mapalad yung mga tao na patuloy na iniwala na kahit hindi nila nakita si Kristo. Bakit? Dahil yun yung mga tao na matatag sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya sa atin, suriin natin yung ating mga sarili mga kapatid, na tayo ba ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon kahit ramdam natin na parang mahirap, o baka naman ay dumadating sa ating isipan na talagang meron bang Diyos? Diba? Dahil ito yung isang malaking hamon sa bawat isa sa atin dito ngayon. Paano tayo magiging masaya kung ganito yung nangyayari sa ating kapaligiran? Kung ganito yung ating naririnig sa ating mga nasa sosyedad. Kaya sana tayo magiging matatag sa buhay natin dito. Maniwala tayo, dahil mapalad yung mga tao hindi nag-alinlangan sa Diyos. Pakatandaan natin palagi yun. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. May plano ang Diyos para sa ating lahat. May liwanag sa dulo ng dilim, may biyayang naghihintay. Ito ang kagalakan na hindi ninanakaw ng problema. Ang totoong kasiyahan ay ang presensya ng ating Panginoon. At hindi ito pwedeng alisin kahit ninuman. At hindi ito pwedeng pawiin kahit anumang bigat ng ating problema. Dahil ang Diyos ay pag-asa. Ang Diyos ay buhay. Kaya sa pamumuhay natin, tulad nga ng ating pangalawang pagbasa, ngunit iba lamang yung binasa. Ito yung mula sa sulat ni Santiago. Inihahalin tulad ng ating pangalawang pagbasa, yung buhay natin, yung ating paghihintay, tulad ng buhay ng isang magsasaka. Sabi ni Santiago na tularan ninyo yung mga magsasaka na matyagang naghihintay ng pagbubunga ng kanilang mga itinanim. Diba? Ano yung ginagawa ng magsasaka pag nagtatanim ng kanilang mga pananim? Unang-una, hinihanda muna nila yung lupa. Kinukondisyon nila muna yung lupa. Inaarado, nililinisan, nang sa ganun walang kung ano-ano man na magiging kaagaw sa mga abuno na kung pwede ilapat sa lupa na iyon. Di ba? Inaarado, nililinisan, bago taniman. Tapos pagkatanim, hindi naman tulad sa gobyerno ngayon na pagtanim ngayon ay kinabukasan ay anihin. Hindi, pagtanim ngayon, kinakailangan pa tayong mag-consume ng ilang buwan bago natin makikita yung bunga ng ating pagtatyaga. Diba? Doon natin makikita yung bunga o yung bunga ng ating paghihirap. Ganun din sa buhay natin. Na kung sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi natin kinukondisyon yung ating sarili, ang mangyayari
tulad tayo ng tanim na ginagapangan lamang ng mga kung ano-ano. Pero kung kinukondisyon niyo natin yung ating mga sarili, kahit anong problema, walang makapawi, walang makakahadlang. Walang makakahadlang kung tayo magsaya sa paghihintay natin sa Diyos. Diba kaya nakagaya dapat tayo lamang ay magiging matyaga tulad ng mga magsasaka. Ang tanong lamang ay handa ba kayong magtyaga? Handa ba ninyong harapin ang mga pagsubok? Hindi ba kayo mapapagod? Dapat hindi tayo mapagod. Dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin ngayon. Na sa umagang ito ay ipinapaliwanag o ipinapakita na Jesus na nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng kagalakan. Yung mga taong mga may sakit, just imagine yung mga hindi nakita, yung mga bulag ay nakita, yung mga hindi na, yung mga pilay ay nakakalakad, gumagaling yung mga pitungin, nakakarinig yung mga dinig. Just imagine yun, tulad nga ng ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, ipinapahayag ni Propeta Isaias doon na yung mga pipi ay nakakagsalita, yung mga bini ay nakakarinig, yung mga pilay ay nakakalakad. Ibig sabihin, may pag-asang darating. Ito yung ating Panginoon. Kaya lamang, ihanda natin yung ating mga sarili. Nang sa ganun, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay tayo'y madatnan na masayang naghahanda. Huwag lamang magbumon sa mga makasalibutang mga bagay na tinatawag na pita ng laman. Akma pa naman din yung ating pangalawang pagbasa pa rin ngayon, yung binasa ngayon, na huwag tayo magpadala sa mga tawag ng pita ng laman. Ibig sabihin sa mga makamundong mga bagay. Kaya sana sa atin dito ngayon ay patuloy natin ihanda ang ating mga sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag tayong tawag ito'y magpadala sa mga problema. Lagi natin tandaan ay nariyan ang Diyos, patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang galak ng Adbyento ay hindi gawa ng tao. Ito ay regalo mula sa Diyos. Ang kasiyahan na dala ng Adbyento ay hindi ito basta puro-puro lamang o gawa-gawa ng tao, kundi ito'y mula at regalo ng Diyos. Dahil bakit? Ang Adbyento ay ang paghahanda sa ating mga sarili. Ano yung pinaghahandaan? Bakit nagkakaroon ng Adbyento? Dahil meron tayong hinihintay. Nung panahon, 2,000 mahigit na ang nakalipas, may isang bata na ipinanganak sa isang sabsaban. Diba? Kaya yung mga pastol natuwa nung makita, nung sila'y binalitaan ng anghel na pumunta kayo doon sa isang sabsaban at makikita ninyo ang isang sanggol. Diba? Pag-asa at kaligayahan. Ito yung dulot ni Kristo sa atin. Kaya nawa sa atin dito ngayon, ay patuloy nawa tayong magdala. Maging masaya tayo sa paghihintay. Huwag natin isipin yung mga problema. Huwag kayong maniwala doon sa mga bulaang propeta na nagsasabi na kasya na ang 500 para sa nagsiguena. Ano? Ay kung hindi daw ay magsardinas na lamang kayo. Diba? Huwag kayong maniwala doon. Magsikap tayo. Magpakatatag tayo. Ano? Ihanda natin ang ating mga sarili. Salubungin natin yung kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon na puno ng saya. Baka kayo ay nakasimangot na lamang lagi. Paano kung
babasa ko sa social media, kawawa naman yung DTI secretary. DTI ba kayo? Ang DTI na si Roque. Dahil talaga binabati ko sa social media. Dahil paano man yun naman ipagpagkasyahin yung 500. Sa panahon baga ng Pasko ay maghanda ka ng sardinas. O kailangan yun sa walang mga arthritis. Pero pag may arthritis ay wag na. Ano? Kaya wag natin i-focus yung yung ating mga isipan o i-google yung ating mga sarili sa mga ganung bagay. O hindi, bigyan natin ng diin ang salita ng Diyos na magbigay sa atin ng kaligayahan. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos na kung saan ay magpapasaya sa bawat isa sa atin. Dahil maraming bagay na ginawa ng Diyos sa atin na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Ngunit minsan nakakaligtaan lamang natin ito. Kaya tuklasin natin sa ating mga sarili yung mga nilikha ng Diyos na makapagbigay sa atin ng kagalakan sa paghahanda natin sa ating mga sarili, sa pagsalubong natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mapalad yung mga taong hindi nag-alinlangan sa Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay ninawat siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria na naging tao. Ipinanganak sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, Nagpakasakit na matay at inilipid, at muling nabuhay sa katulang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalugdok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumain ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya ni walhating kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesyang Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilahod po ang lahat. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan,
at ipahintulot mo na ang lahat ng nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Porlares, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Matros. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag lang nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Isinasamo naming pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at maisakatuparan naman nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Lalong-lalo na sa second Sunday Mass sponsor na sina Canutori Ansares, Joey Ricanya, Michael Medina, Chopilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romel Zelda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Jotimo Prias, Norvin Macara, Albert Opis, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsano, Junicio Candelaria, Wilma Manik, Edwin Pastrana, and Wilma Saludes at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang at magdiriwang ang kanilang kaarawan na sina Pedro Rianzares, Rodolfo Candelaria, Vince Laurena Lanot, John Allen Recanya, Aldrin Recanya, John Ray Perlas, Marvic Gabonilas, J.P. Pastrana, Herman Candelaria, E.J. Prias, Ria May Ray, Keisha May Pistada, and Marlon Di Villena. At sa kongregasyong ito, digin na tanggapin naman nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may matapat sa hanggang araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, may kalungkutan, pangangailangan, may sarito, kapansanan, lalong-lalo na sa Mylen Pilipicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lunto. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa makabilang buhay na si Mauro Frias na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo Ang mga aming mga panalangin ay ang sa kanyang lahi ng buhay upang matigan para sa amin siya ay yung anak at aking pagligtas sa Jesus Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Ang natin ang pagkakaisa ng loob ng Espiritu sa biglis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin mo rin. Magpadiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Ibigay sa Panginoon ang karangalang naharapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumarong sa kanyang harapan. Magsil po po ang lahat. Itaas ko natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Mauway Diyos, ipinagaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang mapagkubabang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo itong mga sigisag ng aming pagdalaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang bukil at mula rin ang ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa amin kami tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami na ikaw ay mabulog sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming pag-ibig espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla ng mga panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Patuloy na paghahanda natin sa ating mga sarili na puno ng galak sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ganoon din po sa lahat na narito ngayon, naway bigyan nawa ng Panginoong Diyos ang mga panalangin na inialay natin sa Kanya at ipagkaloob nawa sa bawat isa sa atin. Ganoon din po ang kalakasan at isang masaganang pamumuhay ay patuloy na ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Ganoon din po ang panalamisang ito inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon po pasalamat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Naway patuloy na kayo pagkalooban ng maraming karawang kaarawan sa inyong buhay. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na sina Teddy Rianzares, Rodolfo Candelaria, Benz, Laurina Lamin, John Allen Regania, Aldrin Regania, John Ray Perlas, Marivic Gabonilas, J.P. Pastrana, Herman Candelaria, A.J. Brias, Rhea Merey, Bishami Biestada. Ganoon din po sa ating kapatid na si Marlon de Villena. Ganoon din po ang pananamisang ito inialay din po natin ito sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan po natin ang ating mga kapatid na ipanalangin natin sila
naway pagalingin sila ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Brody Salutes, at yun din po sa ating kapatid na si Father Edwin Lotto. At yun din po, ang banal na misang ito iniyari din po natin. At inaalaala din po natin ang kaluluwa ng ating kapatid na si Mauro Reyes na naway pagkaloob sa kanya ang katahimikan para sa kanyang kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain harapan sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at nabuo ng Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salit sa alinlangan. Pinatag ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa langit at ang Kanyang paghahari ay sumasakilang sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga upo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang Panginoon ay sumainyo. Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na maraman aming tungkulin at kaligayahan. Laging sa para magpasalamat sa iyo, O Panginoon Banal, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kayanan kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalimunan ng langit. Buong kagalakan naming ipinapakaya ang iyong kaluwalhatian. Laging
Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Heso Kristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aaling ng kanyang sarili, ang isang buo at dinapnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagat ng gabing siya'y pinagkanulo ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, di kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang karas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito kayo lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayong lahat para sa aklamasyon. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon at Amang Magalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagkulitas kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magulit, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong ginapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialing namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Magsilahod po ang lahat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at tubo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may isinasamo namin sa iyo na tagapin itong aming tungkulin paglilingkod. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen.
manatili po tayong nakaluhod at tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo tayo manalangin. Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo, aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama po at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, nagalis na sa Kristo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nagalis na sa Kristo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nagalis na sa Kristo. Ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan.
iwala sa sarili naming pagkamatuwid, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga bungo sa ilalim ng iyong mata, subalit ika sa iyo ang pagkamawiin. Ipagkaloob mo sa amin kung gayong putihing Panginoon, na aming nagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Yesu Cristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas biniging bago ng kanyang buhay, ay unahan sa kanya at siya'y sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsilpo po ang lahat.